The Philippines was supposed to become independent after 10 years under the Commonwealth government. So ang Pilipinas unta na ay kining independent or kagawasan sa sulod sa napo ka tuig, pero but the World War II start, Japan invaded and ruled the country for 3.5 years. So nagsugod ang ikaduhang gubat sa kalibutan sa pagsulong sa mga Japan nga gimanduan sa tulo ka tuig ug tunga. So the Philippine government moved to the US during this time. So ang mga gobyerno sa Pilipinas miadto sa US ana nga panahon na. So what led to the war? So unsay hinungdan or unsay nakuan ani? So 1930s countries became aggressive and wanted more land. So sa dekada 1930 ang nasod nahimong agresibo o gusto mokuha og dugang yuta, so gusto silang mosakop pag mga lain nga country. So mao ni ang kuan sa Europe, Germany and Italy nya Asia, Japan invade China and took lands. So ang Japan kay ni kuan og lain nga ni tatag og laing grupo, ang mao ni ang ginganlan og US Axis powers. So diri nakuan ang US versus Japan kay ang US mitabang sa Pilipinas og ila sang gi-apil og ilang apilon og ano, ilang apilon og sakop diri kay the outbreak of war in the Philippines. So diri gisugod ang dakong gubat og sa gubat sa Pilipinas. Attack on Pearl Harbor. So gi-atake sa hapon ang Pearl Harbor sa US, so dito sa Hawaii on December 7, 1941. Sa mao na nga panahon na Japan attacked the US base in Hawaii without warning. So ang Japan atake sa US base sa Hawaii walay warning. US suffered heavy losses, Japan won easily. So ang US na nakakuan gyud alaot nga kahimtang dali silang na kuan sa ilang kapildihan niya. Ang Japan dali sang na kuan nila na murag nasakop ang Hawaii or ang Pearl Harbor. So war comes to the Philippines. In December 8, 1941, Japan planes bomb military bases in Davao, Tugigaraw, Tarlac and more. So ang Japan miatake sad sa Pilipinas sa Disyembre 8, 1941. Ang mga Japan nga kanang nga pang gubat sa kawanangan mao nang ang gi-atake nila ang base sa Davao, Tugigaraw, Tarlac and uban pa. December 9, 1941, Manila bomb air attacks happen almost daily. So ang atong panahon na sa Disyembre 9, 1941, ang Manila ila sang gibomba og kada adlaw. The first Filipino hero si Captain Jesus Villamor. So mao ni siya ang kinaunahan nga na kuan kay
in kuan sa man siya. On December 10, 1941, he fought enemy plans, shut down the first Japan aircraft. So mao ni siya ang kuan nakig-away nga eroplano og usang na kinaunahang natagak or unang na hagba nila sa bus. So received the distinct Japan troops land. So diri ni landing sa kuan Bigan and Apare pag December 10 nya pag December 12 ni landing sa Lingayen. Ya December 20 landed in Davao. Mo ni siya nang landing sila. The War in the Philippines. The war in the Philippines during World War II began when Japan invaded the country in 1941 after attack on Pearl Harbor. Filipino and American soldiers fought together to defend the Philippines. So the second is the defense of Bataan and Corregidor. Bataan Peninsula and Corregidor Islands were the last strongholds of Filipino and American forces against Japanese. They fought bravely but surrendered in 1942 because of lack of food, medicine, and supplies. So the third is the escape of Quezon and MacArthur. Manuel L. Quezon and Douglas MacArthur escaped the Philippines to avoid capture by Japanese forces. MacArthur went to Australia and promised, he says, I shall return, while Quezon went to the United States to continue leading the Philippines government in exile. The date of the World War in the Philippines started December 8, 1941. So Japan invaded the Philippines. So ended September 2, 1945. Japan officially surrendered. Defense of Bataan Peninsula and Corregidor. Battle of Bataan, January 7, April 9, 1942. Fall of Bataan, April 9, 1942. Battle of Corregidor, May 5, May 6 to May 16, May 6, 1942. So the third is escape of Manuel L. Quezon and Douglas MacArthur. So MacArthur escaped from Corregidor to Australia, March 11, 1942. Quezon left the Philippines. Establishment of Japanese rule. January 3, 1942. Masaharu Homa declared that USA sovereignty over the Philippines.
The Philippine Executive Commission. George B. Vargas, Chairman of Philippine Executive Commission. Si George B. Vargas ang pinili ng mga Hapon na mamuno sa samantalang pamahalaan na ito. Member of the Commission. Joseph E. Farrell, Justice. Claro M. Recto, Education, Health, Public Welfare. Benigno S. Aquino Sr. Interior, Antonio de las Alas, Finance, Rafael Alona, Agriculture, Commerce, Quentin Pardes, Public Works, Communications. Sila ang mga Pilipinong leader na itinalag ng mga Hapon upang magsilbi sa iba't ibang departamento ng PEC. Bagamat sila ay Pilipino, ang kanilang mga aksyon ay nasa ilalim ng supervision at control ng mga Hapon. Philippine Executive Commission. From after the letter of response, ito ay nagbuo matapos ang ilang Pilipinong leader ay magpahayag ng kanilang pagtugon o pagkipagtulungan sa mga Hapon, serve as a temporary government. Ang PEC ay isang civilian government na ipinapatakbo ng mga Pilipinong, ngunit ito ay nasa ilalim ng otoridad ng Japanese military administration, controlled and survives by the Japanese. Bagamat Pilipino ang mga membro, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga Hapon. Ang PEC ay nagsilbi lamang na paraan upang maging madali ang pagpapatupad ng mga patakaran ng mga Hapon. Japanese advisors assigned to every department ensure policies follow Japanese orders. Sa bawat kagawaran ng PEC may mga Hapon na nakatalag bilang tagapayo. Ang kanilang trabaho ay siguraduhin na ang lahat ng mga desisyon at patakaran ay maayon sa interes at direktiba ng Japanese Military Administration. Manila expanded the renamed city of Greater Manila. Pinalaki ang sakop ng Manila upang mas madali itong kontrolin at pinangangalangan Greater Manila. Philippines under Japanese co-option, nasa ilalim ng co-option ng Hapon. Ang buong bansa ay kontrolado ng mga Hapon. Efforts to win Filipino loyalty. Mass media control. Newspaper, radio, and all other media praise Japanese and its culture. Control. Kinokontrol ng mga Hapon ang lahat ng forma ng komunikasyon upang ipalaganap ang kanilang propaganda, pinuri ang kanilang kultura at layunin. Japan shown as friend, America as enemy. Isang pangunahing bahagi ng propaganda ay ipakita ang Hapon bilang kaibigan at tagapagligtas ng Asya mula sa Western colonialism, habang ipinipinta naman ang Amerika bilang kaaway, school and education. Nippongo, Japanese language made compulsory subject bilang bahagi ng pagpapalaganap ng kanilang culture at pagtanggal sa impluwensyang Amerikano, ginagawang mandatoryo ang pag-aral ng wikang Hapon.
class also held in government and private office. Upang mas mapabilis ang pagturo ng Nippongo at pagkalat ng ideolohiya ng Hapon. Search use Japan Press promoted idea that Japan is a friend of Asia countries. Ginamit din ng mga Hapon ang mga simbahan upang ipalaganap ang kanilang propaganda. Particular ang idea ng Greater Asia Co-Prosperity Share kung saan ang Hapon ang naging leader ng Asia. Culture influence promoted Japanese culture and values to Filipinos. Aktibong ipinapatuloy ng mga Hapon ang pagpaglaganap ng kanilang culture gaya ng discipline, paggalang at iba't ibang pang Japanese values. Strategy used by Japan. Tried to erase American influence. Ang layunin ay tanggalin ang lahat ng bakas ng impluensya ng Amerika sa culture, edukasyon at pamahalaan ng Pilipinas. Use propaganda to change Filipino mindset. Sa pamamagitan ng media at edukasyon, sinikap nilang baguhin ang pananaw ng mga Pilipino at tanggapin ang kanilang pamahala. Applied to Filipino nationalism. Sinamantala nila ang damdamin makabayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ang magpapalaya sa Pilipinas mula sa kolonyalism ng Amerika. Remind Filipino after the fight against Spain and the US. Ginawa nila punto ang mga karaan pakikibak ng Pilipinas ng mga kolonyalistang Espanyol at Amerikano upang ipakita na sila Hapon ay kaalyado sa layunin ng kalayaan ng Pilipinas. Promised independence. Ito ang malaking pangako ng Hapon upang makuha ang suporta ng mga Pilipino. Harsh reality of Japanese rule. Strict rules and punishment. Sleeping arrest, torture, or death. Ang pagsuway sa anumang utos ng Hapon ay may katumbas na malupit na parusa. Food shortage. Japanese army took food from civilians. Ang mga Hapon ay kumuha ng supply na pagkain mula sa mga Pilipino para sa kanilang sarili hukbo na nagresulta sa matinding kakulangan at gutom sa mga civilian. Guerrilla suspicion. People suspected of helping guerrillas were arrested, tortured, executed. Dahil sa lumaking kilusang guerrilla, ang mga Hapon ay naging lubhang mapahinala kahit ang unting paghinala na tumutulong ang isang tao sa mga guerrilla ay sapat na upang aristuhin, harapin at bitayin siya. Convert women. Many Filipino women were forced into sexual slavery. Ito ay isa sa pinakamalupit na krimen ng Hapon. Maraming kababaihan Pilipino ang sa pilitang kinuha
at ginawang sexual ng alipin para sa mga sundalong Hapon. Philippine independence. From the word Philippine independence, we already know naman no nga what is like another term ito sa Philippine independence is freedom. Like ga-aim galong ta sa freedom sa atong nasod nga kana ang independent ata ba nga, like we are no longer relying on other countries bitaw. The Second Philippine Republic was led by Jose Laurel. So mao ni ang president sa una, ang pangulo. Japan promised independence to the Philippines. However, this independence was limited because Japan still controlled the government. So sa panahon din sa World War II di ay sa panahon din sa World War II di ay sa Pilipinas, nasakop to sa Japan, which is ang Prime Minister sa Japan nga si Hideki Toho pag January 21, 1942 ga-speech siya about sa ato ang independence sa Philippines. Gatok siya about ana. But dili ingon nga dayon-dayon nahitabo na siya. Wala na siya nahitabo, guys. And pag May 1, 1943, ni-visit si Prime Minister Hideki Toho sa Pilipinas nga iyang gi-announce sa pod nga karon nga tuiga na to makuha ang atong independence. So mao na siya pag October 14, 1943, diri na niya gihatag ang atong independence. Pero not fully 100% gihapon kay it was limited gihapon kay we still control by them man gihapon. Like sunod-sunod gihapon ta nila, but still grateful lang gihapon ta, still thankful lang gihapon ta kay which is lagi sign nga maoki ang Pilipinas sa una. So, 1943 Constitution, the government followed the 1943 Constitution and it had 3 branches. So the first one is executive, led by the president. So sa unang panahon, syempre hantod naman sad karon nga andako jud ranggo which is ang pangulo, president. And the second one is legislative, National Assembly. So sila ni ang tigbuhat og balaod. Like pas karon nga naig hapon balaod karon, we still followed man gihapon. Judicial, Supreme Court. So kaning Judicial Supreme Court is mao ni siya ang paghukom nga ang mga kaso mapunta sa korte. And it also include a Bill of Rights, but this right were not fully practiced. So wala gyapon ni siya na kuan nato kay kung kaning Bill of Rights is mao ni siya ang kuan sa mao ni siya ang nabitang rights sa katawhan, like atong kuan ba sa as a tao nga, pero mas gi-emphasize gihapon nila ang rules sa government kaysa sa kuan rights sa katawhan, like ang atong sigma feel ato ba. Rule of Japan. Japan had strong control over the country. So no ang Japan jud kay pinakalig-on gyud nga country, no usa sa pinakalig-on nga nakaya gid nilag control ang Pilipinas, nakaya gid nilag sakop. Even if the Philippines was declared independent, it was still under Japanese military rule. Because of this, the government was called a puppet government. So, bisan pa man nga ilang gi-declare nga hindi pidit ng Pilipinas, pero wala gapoy bili, wala gapoy gamit. Because we still a puppet. Sunod-sunod gapon ta nila, makontrol gihapon ta nila, guys. Filipino response. Filipinos had different reactions. Of course, lahi gitag mga reactions ani.
Some cooperated with the Japanese for survival, others remained loyal to the United States and resisted. So ang uban cooperate na lang yun sa Japanese para lang makasurvive. So ang uban still loyal na lang sa United States and ang uban resisted na lang like og asa sila da na lang din sila like mura bitaw ni give up inana. Kalibapi Organization. So unsa din ang Kalibapi? So ang Kalibapi Organization pagpasabot mao na siya ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. Mao na ilahang organization sa una. The Japanese create Kalibapi. Sila yung nagbuhat ng Japanese. This became the only political organization at the time. So maora ni ang Kalibapi Organization nga maora ni silang era maora ni siya. Its purpose was to unite Filipinos and support Japanese policies. So mao na siya ang purpose daw is to gather all Filipino and help Japanese nga like mo support to silang war bitaw para makuha ang atong independence. Mao ilahang kuan nato sa una. End of the Republic. The Second Philippine Republic was not recognized by many countries. So, sa bago na yung Pilipinas, wala na yung dayon na-recognize sa laing bansa because kay bago pa man syempre ang uban dili pa mutuo, ang uban kay kaduduha pa, and it ended with Allied forces returned to the Philippines. So pag-return sa Allied forces na okay na ang Pilipinas. Overall, the Philippines Republic was a government created during Japan occupation. Although it promised independence, but it was still controlled by them. No? Bisan pag nag-promise sila ihatag nila ang independence nila sa tuwa pero wala gihapoy bili. This period showed that all Filipinos to struggle during World War II. So dili lalim ilang nabuhat, no? Di lalim ilang na sinati ang tayo. Makita dyan mo sa mga Filipino sa una nga ang ilang desire nga makabaton jud og tinuod nga freedom, like tinuod nga kalayaan sa una. Like kana betang wala na kahadlok, wala na kabalaka, og dili na mo rely on other country ba. Kay independent naman ta. Very low jud ang Filipino sa una. So that's all. Next, mag-proceed ta sa na topic. Ang next topic is the Kalibapi. So, by December 1942, by December 1942, the Japanese military administration ilang i-dissolve ang mga existing parties sa Pilipinas na mga Japanese kay ilang they made it appear na mga leaders sa katong parties or organization kay i-dissolve or iwala nila ang mga parties or groups voluntarily. And in place of these political parties, Philippine Executive Commission Chairman si George P. Vargas, Japanese na siya, on the instruction of the Japanese military administration, issue an executive order creating the Kalibapi. So, ni diri na pag wala na sa mga party sa Philippines, naghimo sila og ang mga Japanese na nisakop sa Pilipinas is naghimo sila og kanang groups food nga ano siya ang Kalibapi organization na siya. Then the word Kalibapi is an acronym for Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas or kanang Association for Service to the New Philippines. And kana si Vargas kay ex-officio na siya president of the Kalibapi. So kanang ex-officio kay ano siya kanang
Latin word nga sa Latin word na siya nga ang meaning na niya is kanang one's position, kanang na siya position sa kanang organization. Dayon si Marquez kay ex-official president o sa Kalipapi. Dayon with Benigno S. Aquino as its vice president and director general. Then ang kanang Kalipapi kay ilang gi-aim was to unify the Filipinos in order to extend positive cooperation to the Japanese military administration in the reconstruction of the country and to invigorate in the people such oriental values of faith, self-reliance, self-sacrifice, and hard work. Kaning katong kuan guys, kana siya, it's kana katong sentence is kana auto ang gi-aim sa Kalipapi. So in simple meaning kay ang aim niya dyan or the goal kay ilang i-unite na mga Filipinos daw under sa katunga under sa Japanese military government and ilang kanang help daw nga i-rebuild ang country during that time na ilas ang gina-encourage ang mga mga oriental values, mga people, mga Pilipino to follow the oriental values like katong faith, self-reliance, dayon self-sacrifice ug hard work. The next is anang all Filipinos pag 18 na ka kay pwede na ka maka-join na ng organization nga Kalipapi. Then kanang Kalipapi na expand pa dyan na siya na include ang mga civic organizations na mga pag later on kay naghimo na sad sila og kanang kabataang Kalipapi which kanang junior version siya mga youth ang naa diri. Dayon although it was not supposed to be a political party, so dili na ang Kalipapi dili siya political party, but ang Kalipapi carried out a number of major political functions dahil na sila primarily those having to do with the preparations for the Proclamation of Independence pag June 1943. So, kaning pag June 1943, ang Kalipapi, nag-elect sila 20 ka-members of the Preparatory Commission of Philippine Independence or the PCPI. Na pag September 7, 1943, ang Kalipapi kay ratified. Naputol man siya sir. Namin sa book ni sir. Basta pag 1943 kay ang constitution kinan prepared by the PCP. I-prepared sa PCPI kay ang Kalipapi kay nag-elect sila og half sa 108 members of the National Assembly. It officially became a political party. So ang kanang Kalipapi is nahimo na dyan siyang political party pag May 1944. Next is life during the Japanese occupation. So, ang sa unang kanang isakpan ta sa Japanese. During the Japanese occupation ang life sa many Filipinos very hard and uncertain because tungod sa food and medicine and other mga basic necessities or mga basic needs
Kasya mga limited ra kayo, and ang mga people kay had to receive supplies through rationing, especially sa cities. As time went on, ang shortage of food kay mas ni worse siya because ang mga farmers kay ilang gipang biyan nilang mga farms due to fear and violence kay ang mga Japanese is ilang panlukon madlok sa mga tao. Dayon kun ang mga Japanese soldiers kay ilang ikwaon ang mga food or para ra sad silang kaugalingon. So mo na mas ni kuan pa jud sa una ang food shortage mas ni worse siya. Dayon ang mga Filipinos kay ilang gitry nga mo-grow sila og mga vegetables through isa ila mga empty lots or backyards para makasurvive itong mga panahon na. And then, during sa war, kay it was very hard nga and dangerous to get sick because gamay ra kayo mga doctors and kung may mga facilities or hospitals kay poor kay ilahang mga gamit and ilang mga medicine is dili enough para makakuan sa mga nagsakit. Dayon, lisod sa kay pangitaon sa una ang mga medicine. Then, ang mga tao sa una kay were living in fear and worry in many areas of the country, especially in the places nga naay mga Japanese soldiers or military presence. The next is kanang during sa Japanese occupation, kaya mga Filipino informants who helped the Japanese and many innocent people suspected of helping guerrillas were arrested, tortured, or made it disappear, while others were beaten or harmed by the Japanese soldiers even for small reason. So mga Japanese soldiers dili jud sila mag-hesitate nga ilang ipang slap or ilang ipitin ang mga or harm ang mga Filipinos sa una. So next is Filipino resistance to Japanese rule. So kani siya okay. The fall of Batang Corregidor in 1942. So, organize na siya pa sa Filipino-American military fighting against the Japanese para ma-stop ang ilang pagsakop. And then, nasunod na nahitabo is even after the main army was now defeat, kay Filipinos and some Americans continue fighting. The Japanese through guerrilla warfare joined by released prisoners and civilians who wanted revenge and freedom. So, ang mga civilians kay ang kanang mga preniso ba nga na-release kay na-join sila sa ang mga civilians ginahan mo revenge and freedom kay ni-join sila sa guerrilla, including many patriotic young people. Some high-ranking officials in the Japanese kay nag-control sa mga government secretly ilang help ang guerrilla by giving them important information about sa Japanese military plans and activities. Ganon. Okay. Ang mga US submarines kay ang mga US submarines secretly help ang the guerrilla by giving them weapons, mga bullets, communication tools, food, and medicine para makasupport sila sa fight. The next is kanang una is ang guerrillas guys kay ilang ni help sila a lot in freeing the Philippines by giving important information to
Muna si General MacArthur and by attacking and sabotaging Japanese forces. The next is kana si General MacArthur or Douglas MacArthur kay US General siya who lead forces in the Pacific during World War II and help niya ang to liberate the Philippines from Japanese occupation. The next is nasa mga well-known Filipino and American guerrilla leaders. So kana mga guerrilla kay dili na kontra. Kana siya sa kauban na siya. Guerrilla leaders in different parts of the Philippines during World War II who led resistance groups against the Japanese. So sila ang mga guerrillas and nasa mga American guerrilla is sila nagkan groups na siya lead sa siya na mga leaders nga ni-lead against the Japanese para mawa ng Japanese. Dayon, some guerrilla groups were not united and even fought each other because sa nagselos na salaan mga conflict. But later, General MacArthur helped them bring into one strong and organized fighting force. So, tungkol ni General MacArthur kay ang guerrilla ng group is wala nang gaway-away kay kanang yang bring them together into one and mas na organize ang fighting force. Next is liberation of the Philippines. So, ang liberation of the Philippines kay ang main daw niya kay katuning time during World War II Filipino and American forces ilang gifought ma-free ang Philippines sa Japanese occupation pag 1944 to 1945. Dayon, ang kaning the road back to the Philippines was the last major hindi siya mabasa sa buong putol. So, kanina, ang Philippines daw kay model siya ang last big country nga ang Japan captured in the Pacific during World War II. So, Pilipinas ang pinaka-last nga dako daw nga country nga ang Japan nga na-captured sa Japan during sa World War II. And the road back to the Philippines is nag-refer na siya daw sa mga plan of mga Allied forces led by General MacArthur nga mo-return and liberate. The next is kanang Battle of Midway pag 1942 is ang United States gistop nila ang mga Japanese plan or mga Japan nga ilang mga plano ilang i-take daw ang Midway Island. Ilang gi-destroy ang 4 Japanese aircraft and the major victory turned the war in favor of the US. So ending ang Japanese strong control in the Pacific and stopping from them winning big battles afterward. Sunod, pag August 7, 1942, ang US forces ilang gi-attack ang Guadalcanal and took it from the Japanese, starting Americans' first major attack in the Pacific. And after that, they kept capturing other Japanese-controlled islands one by one. The next is the US captured more. So mga United States is nag-capture sila mas daghan pa nga Japanese ang capture nila mga katong mga Japanese ay katong gi-capture ra pud sa mga Japanese nga island ilang gipangkuha pud. Dayon, they get closer to Japan and American military leaders disagreed on the
on the fastest and least costly way to invade Japan itself. So, most US military leaders wanted to invade Mindanao first. So, ang mga US military leaders do kay mas ilang unang invade kaya ang mga first ilang Mindanao dayon ilang attack sunod attack Leyte and use it as the base move to forward Formosa, or Formosa is Taiwan. So, Taiwan na siya. While skipping other Philippine islands like Luzon. The next is General Douglas MacArthur disagreed with skipping Philippines because kanang si General Douglas MacArthur is nag-disagree siya sa sila daw skip Pilipinas kay ni-believe siya nga it belonged to the US. So, ang mga Filipinos were loyal and suffering, and that America had a responsibility to return and liberate them instead of ignoring them, which would also prove Japanese propaganda right. So, MacArthur's plan was followed siya. So the US decided to free the Philippines first as a matter of honor and strategy before attacking Formosa. So, kasi nang giikuan ang Pilipinas sana ilang free sa ba. Pero naplano sila nga ilang i-attack ang Formosa. Ang Formosa is tanan siya sa Taiwan. Return to the Philippines. General Douglas MacArthur returned to the Philippines on October 20, 1944, fulfilling his promise, "I shall return." He landed in Leyte together with American and Filipino forces to begin the liberation of the country from Japanese occupation. So, Douglas MacArthur is balik sa Pilipinas noong October 20, 1944 para tuparin ang kanyang pangako na "I shall return." He landed in Leyte together with American and Filipino forces para simulan ang pagpalaya ng bansa mula sa panakop ng Japan. So next is landing in Luzon. American and Filipino forces landed in Luzon on January 9, 1945 at Lingayen Gulf led by General Douglas MacArthur. This marked the beginning of the final campaign to liberate the Philippines from Japanese occupation. So American and Filipino forces landed in Luzon on January 9, 1945 at Lingayen Gulf. Pinamumunuan ito ni Douglas MacArthur at ito ang naging simula ng final campaign para palayain ang Pilipinas mula sa panakop ng Japan noong World War II. So next is the liberation of Manila. The liberation of Manila happened in 1945 during World War II. American and Filipino forces fought against the Japanese to free the city. The battle was very intense and caused great destruction in Manila. After weeks of fighting, the Allied forces defeated the Japanese. Manila was finally liberated, marking the beginning of the Philippines' freedom. So, liberation of Manila happened in 1945 during World War II. So, ang Amerikano ang Pilipino kay nakipaglaban sa mga Hapon para palayain ang lungsod ng Manila. So after weeks of fighting, natalo ang mga Hapon at tuluyan ng napalaya ang Maynila. So next is end of Japan's resistance. So during World War II, Japan occupied the Philippines from 1942 to 1945. Many Filipinos formed guerrillas groups to resist the Japanese forces. They fought secretly in mountains and helped the Allied forces. In 1944, General Douglas MacArthur returned to the Philippines with American and Filipino soldiers. They fought to free the country from Japanese control. By 1945, the Philippines was finally liberated. The resistance of Filipino fighters played an important role in achieving the liberation of the Philippines. So, during World War II ay sinakop ng Japan ang Pilipinas mula 1942 hanggang 1945. So, maraming Pilipino ang bumuo ng guerrillas group para labanan at tumulong sa paglaban sa mga Hapon. Nagtago sila sa mga bundok at palihim na nakipaglaban para suportahan ang Allied forces. So, noong 1944,
Pumalik si Douglas MacArthur kasama ang mga Amerikano at Pilipino para simulan ang pagpalaya ng bansa mula sa Japanese control. So, pag 1945, tuluyan na napalaya ang Pilipinas. So, last is the end of the Second Philippines Republic. The Second Philippines Republic ended during World War II when American forces returned to liberate the Philippines. President Jose P. Laurel declared war on United States and Great Britain under Japanese pressure, but he did not force Filipinos to fight. As American troops advanced, Laurel and his officials fled to Baguio and later to Japan. After Japan surrendered in August 1945, the Second Philippines Republic was dissolved on August 17, 1945.